93 na lang, Pasko na. Pasko na. Siyempre, tuwing Kapaskuhan, mas mabenta ang mga negosyo dahil mas maraming pera ang mga tao. Totoo ba yun, Lynn? Sometimes. Sometimes, totoo yan. Pero kaya ito po, isa pa mas kung negosyo, pwede nating pasukin ang paggawa ng masasarap na kakanin. Diyan, dadami pera natin. Ayo, yan. Magbebenta tayo. Yan ay bibigyan sa atin ni Love Anivera mula sa Caloocan City, my former home. Good morning, Love. Yes, let's go. Nako, asan na? Asan na yung pagkain? Wala akong Eto na nga, ang gaganda ng mga nakikita ko sa aking harapan. Sira-siraan ang mga diet ko ngayong araw na ito dahil nandito tayo sa isang sikat na gawa ng mga kakanin dito sa Pilipinas kung saan talaga naman nahihilo na ako sa sarap ng amoy dito sa loob. At makikita natin dito sa aking harapan, iba't ibang klase po ng kakanin. May kutsinta, may puto, may biko, may kasama cake. Lahat-lahat na po pwede nyo pang tikman kung sakasakaling nandito kayo. Pero ako yung nandito, kaya ako ang titikim nito. At hindi lang yan, ngayon makikita ho natin dito talaga naman, di ba? Araw-araw po kasi silang nagluluto ng kanilang mga paninda. Ayan, dahil ginagawa din po nila itong business. Bukod po sa ating mga kapuso ngayong Pasko na pwede na itong gawing panghanda, aba, pwede nyo po itong pagkakitaan at pwede nyo po itong kumbaga, kung gusto maging milyonaryo, pwede na to, ha? Sa dami po na pwedeng pagkakitaan, pwede po kutsinta, ayan, ipiniprepare na po yung ating pangbiko. Ito, kutsinta pa rin ba to? Ayan, kutsinta, di ba? Fresh na fresh. At syempre yung ating sapin-sapin, okay? Mamaya magbabalik pa po kami kung ano pa yung mga proseso ng pagluto ng iba't ibang klase ng kakanin. Kaya tutok lang po kayo. Dito lang po yan sa Unang Hirit. Kaya alas. Ang lapit lang ng Caloocan, mag C3 ka lang, yung sinasabi nga ni Iga kanina. Shortcut. Shortcut lang yan. Sarap ng kutsinta, mainit. In other words, padala kayo ng pagkain dito. At dahil Vermont na nga, kaliwat kanan na ang mga bazaar na nakikita natin. Isa kasi magandang puntahan ng mga ito, lalo na kung mura at kakaibang gift ideas ang hanap nyo. Kaya heto, silipin nyo ang isang bazaar na aming pinuntahan. Watch this. Halika, bazaar tayo. Bazaar? Benta tayo. Vermont na at siguradong patok na naman ang mga bazaar o tiyangge. Kaya naman tinungo namin ang 2 business district sa Kamaynilaan upang magkaroon ng ideya kung ano-ano ang patok na paninda sa mga bazaar. Kung hanap mo yung mga panregalo, maaga nang mamili para di magahol. Dito sa Ayala Avenue sa Makati, marami kayong pagpipilian. Mula sa damit, accessories, shoes, collectibles at pati rin mga matatamis na prutas tulad ng lansones, mansanas, kiwi, ubas at rambutan. Peak season ang bear months. So, an average income would be 20,000 a day per stall, per exhibitor. All year round ito at bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa mga naghahanap ng masasarap na pagkain, isang food bazaar sa Ortigas Center, Pasig City ang inyong matatagpuan. Dito talagang katakam-takam ang mga pagkain tulad ng empanada ng Ilocos, crispy na lechon ng Cebu, at mga lutong bahay gaya ng afritada, liempo, kaldereta at biniguan. May mga street food din dito na siguradong malinis na hinahanda gaya ng barbecue, chicken feet, isaw at marami pang iba. Sa halagang 100 pesos daw ay siguradong mabubusog kayo. Bukas ito mula alas 8 ng gabi. Ilan lamang ito sa mga bazaar na inyong matatagpuan sa Kamaynilaan ngayon pumasok na ang Vermont. Ang mga unang balita sa umagang ito. Sandaang bahay sa Barangay Santo Niño, Parañaque, nasunog. May edad na babae patay matapos atakihin sa puso. Mga pamilya ng 2 menor de edad na namatay sa shooting incident sa SM Pampanga. Labis ang panghihinayang at hinagpis sa biglaang pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, Pangulong Noynoy Aquino, ibinida ang naging bunga ng kanyang 4-day working visit sa Amerika. Debris mula sa lumang satellite ng NASA, inaasahang babagsak sa mundo ngayong araw. Kapuso star Bianca King, nag-LRT at MRT. Makilala at mapanood lang ang concert ng American Idol Season 10 finalist na si Casey Abrams. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Iniimbestigahan ng Parañaque Fire Department ang pinagmulan ng sulog na tumupok sa 100 bahay sa Barangay Santo Niño.
Isa ang patay habang 300 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog. May live report si Dante Peralio. Dante. Yes, Igan, tinatayang nasa may 100 bahay nga at mahigit 300 pamilya ang apektado ng sunog na naganap dito sa Parañaque City. Igan, di magkamayaw ang mga residente ng Sitio Libho sa may barangay Santo Niño, Parañaque habang pilit na inaapula ang apoy na sumiklab pasado alas 11 kagabi. Dikit-dikit Igan ang mga bahay na gawa sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Sa loob nga lamang ng mahigit 1 oras, agad na iniakyat sa Task Force Bravo ang sunog. Ang pamilya ni Aling Lea Igan, bukod sa alagang manok na panabong at aso, ilang pirasong gamit lang ang naisalba. Mga informal settlers Igan sa loteng may sukat na 2,000 square meters ang mga nasunugan. Tinatayang 100 bahay ang naabo at 300 pamilya nga ang naapektuhan. 5 tao naman ang nagtamo ng bahagyang galos at sugat. Namatay naman ang 52 anyos na kinilalang si Jocelyn Esmilia matapos itong atakihin sa puso dahil sa takot. Pasado alas 2 ng madaling araw nang ideklarang kontrolado ang sunog na nagsimula umano sa bahay ni Aldo de la Rosa. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog, Igan. Ang bilis ng apoy niya, hindi nga naabot pa sa 1 oras nandoon. Tulog na kasi kami, nalaman na lang nagsisigaw na sunog. Yun lang na bumaba na kami kaagad tapos nasunog na kaagad sa bahay. Yun lang nalabas yung TV lang po at saka yung 2 malita. Tsaka ito lang po yung yun lang. Mga 11 siguro. Sabi po nagsimula? Nasa bandera mo. Ano daw yung sabi? Hindi ko lang po alam kung anong sabi. Nakahiga na po kami. Naghihiyawan na yung mga tao na sunog. Yun. Naglabasa kami. Sunog nga. Ligpit na kami sa mga gamit na yung importante para kasi mahirap naman yung masunog lahat. Sa ngayon iniimbestigahan pa natin kung saan nagsimula at saka kung kaninong bahay nagsimula yung sunog. Inabot tayo ng Task Force Bravo. Kadahilanan ng pagtaas ng alarma natin dahil nga sa makipot na daan, kita nyo one way lang, ang daming truck yung nandun sa labas. So tapos dikit-dikit pa yung bahay made of light materials, so nahirapan natin i-control kaagad yung apoy. Igan, pansamantala munang tutuloy sa malapit na eskwelahan dito ang mga nasunugang residente. Yan ang unang balita mula rito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Peralio, nagulat live mula sa Parañaque. Pamilya ng 16 anyos na binatilong biktima ng pamamaril sa isang mall sa Pampanga, hiniling na maging pribado na ang burol ng kanilang mahal sa buhay. Sa linggo na ililibing ang binatilyo. Mula sa Baliwag, Bulacan, may live report si Salima Refra. Salima? Piya sa mga kaanak at malalapit na kaibigan na lamang humuhugot ng lakas ang pamilya ng 16 anyos na lalaking biktima ng pamamaril sa SM Pampanga. Masakit ng araw mawala ng mahal sa buhay na nasa mura pang edad. Higit pa raw nagpapahirap sa kanilang loob ang paraan kung paano siya kinuha mula sa kanila. Dahil dito, humihingi ng pangunawa ang pamilya ng 16 anyos sa biktima ng shooting incident sa SM Pampanga sa desisyon nilang panatilihing pribado ang burol. Sa ngayon, tanging mga kaanak at kaibigan ang pinahintulutan sa loob ng burol. Kami po ay nakikiusap na kung maaari po ay igalang na po natin ang pribado pong pagdadalamhati ng aming pamilya sapagkat kami po ay lubos na nasasaktan sa mga nangyari sa mga ilang araw na nakaraan. Bago nito ay binigyan na ng panahon ng media na makapanayam ang pamilya ng 16 anyos sa biktima. Ikwinento ng kanyang ina ang mga pangarap ng kanyang anak na kailanmay di na raw matutupad. Gusto niya yung kapatid niyang babae, siya na raw papaaral. Tsaka talagang niya na willing siya na tulungan kami. Desidido ang pamilyang makamit ang hustisya para sa kanilang nasawing mahal sa buhay. Kaya balak nilang kumonsulta sa abogado para alamin kung may mga pananagutan ba ang mga magulang ng 13 anyos sa binatilyo na dati umanong karelasyon ng kanilang anak at siyang sinasabing bumaril dito. Eto, malungkot. Dahil hindi ko inaasahan na mangyayari sa anak ko yung ganyan. Isang